Hallelujah. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Amen. Nalipay ba ta nga nakaabot karon? Ako nakita nga kitang tanan malipayon nga nangalagad sa Dios. Amen. Tagaisa sa masipa nga pakpak ang Dios, masipa og kanang kusog nga pagsinggit sa praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Salamat sa Ginoo tungod kay na tagaan na sad ta og opportunity nga magdala sa mensahe. Nagtuo ko nga pribilehiyo ni siya ang pagwali mo nang dili gid nato dilian. Salamat sa Ginoo nga kita hangtod karon buhi nga nangalagad sa Dios. And let us always grab the opportunity nga makapaminaw sa pulong sa Ginoo. Kay kung ang mananap bitaw malangit ang mananap, kung naay espiritu kalag ang mananap, usa sa malangit kani atong iro din kanunay perminti makadungog sa mensahe. Pero kita ang dako nga pabor nga kita tao na atay espiritu og kalag unya ang kalanunon sa atong espiritu mao ang pulong sa Dios. Salamat sa Ginoo nga dili lang di ay ta healthy sa physical nga bahin kundi apil usab sa atong espirituhanon. Amen. Ug kana dako kay na siya nga pabor ug angay nato pasalamatan ang Dios nga hangtod karon buhi ta nga nangalagad, malipayon nga nangalagad, madaugon nga nangalagad, ug gwapo ug gwapa kita atubangan sa Dios ug atubangan sa mga katawhan sa Dios. Lingiya sa imong abay ingna nga gisamot ka hamis ang imong kutis. Dili tungod sa sabon, dili tungod sa imong gipanghaplas, kundi tungod kay ang Dios maayo kaayo sa atong kinabuhi. Amen. Salamat sa Ginoo. Sa dili pa siguro ko magdala sa mensahe, nabatay na assign nga kantora? Naba? Okay. Ato sang pakpakan ng Dios. Murag gadua-dua si Jason. Okay, salamat sa Ginoo. Praise God. Medyo naubos kasi yung boss ko kanina. Pero we will still praise the Lord. This song, I think is an old song, and I think you know this song as well. But lately, I think all of us are warriors. We're fighting and praying, and for everything that we need. And I hope that on this song it will inspire you.
inside this armor, a warrior is a child. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword, look up for a smile. 'Cause deep inside this armor, 'cause deep inside this armor, 'cause deep inside this armor, a warrior is a child. Oh, glory to God. Amen. Amen. Hallelujah. Atong kuha na itong mga Biblia, let's open it in the book of 2 Samuel. Akong wali ka ganina sa second service, akong gihuman ang duwa ka point, pero akong gibilinan og usa. I believe nga kaning pinaka-last nga point is very essential sa ato nga mga Kristohanon. Niya mostly sa niya karon kasagara naa sa first nga service. So ato gyud nga i-recap gikan sa point number 1 up to point number 3 para way alkanse. Way kay layo ra ba dinhi ang kalabay-labay unya. Kung 3 ra ang akong i-focus, ang 1 ug 2 na miss out ninyo. So murag moingon mo murag alkanse ta nida. Pero ato gyud ning i-recap. Uban sa grasya sa Ginoo tabang ato ni siyang mahumantanan nga kinatibuk-an sa wali. Hallelujah. Ang mensahe sa kanta no, nindot kayo. Deep inside this armor, the warrior is a child. So ato ding i-consider ang atong kaugalingon nga mga bata ta diya sa Ginoo, mga bata willing to be taught, willing to learn. So mo na siya ang bata. Ang bata needed og protection. Dili bitaw nga kana bitaw moingon ka, ako kusgan, ako maayo, ako ingan ani, ako ingon ani. Atong i-considerar atong kaugalingon nga atubangan sa Ginoo kita mga bata. Bata nga protektado sa armor sa Dios, dili armor sa tao. Manang salamat sa Ginoo nga kita nga mga anak sa Dios, protektado. Ang yawa pildiro. Amen. Salamat sa Ginoo. Deep inside this armor, the warrior is a child. Amen. So, basit mauna na akong iwali noon. 2 Samuel chapter 10, reading from verse 1 up to verse 9. Ato isang basahon sa tinubag-tubag uban sa pagsabot. Ako mag-una. In the course of time, the king of the Ammonites died, and his son Hanan succeeded him as king. Verse 2 inyo. The Ammonite nobles said to Hanan their lord, "Do you think David is honoring your father by sending men to you to express sympathy? Hasn't David sent them to you to explore the city and spy it out and overthrow it?" Verse 4. When David was told about this, he sent messengers to meet the men, for they were greatly humiliated. The king said, "Stay at Jericho till your beards have grown, and then come back." Verse 6.
On hearing this, David sent Joab out with the entire army of fighting men. 8. Atong dunganan pagbasa ang 9. Joab saw that there were battle lines in front of him and behind him. So he selected some of the best troops in Israel and deployed them against the Arameans. Dugangan lang nako ag verse ha. Basahon lang nako gyapon. But they, dini sa 18, but they fled before Israel and David killed 700 of their charioteers and 40,000 of their foot soldiers. He also struck down Shobak, the commander of their army, and he died there. 19. When all the kings who were vassals of Hadadezer saw that they had been defeated by Israel, they made peace with the Israelites and became subject to them. So the Arameans were afraid to help the Ammonites anymore. Mag-ampot ta. Dalay ko nagsalimbaho na mga Dios. Nagapasalamat kami aning kahaponon. Salamat Ginoo sa imong pag-uban kanamo. Bisan pa man ang imong presensya, Lord, magapuno aning dapita. O Lord, dili masayang ang among pag-anhi tungod kay nagtuo kami ng imong pulong kinabuhi namo. Ang imong pulong panalangin sa matag usa. Ang imong pulong maghatag kabag-uan sa kasing-kasing hunang-huna sa imong katawhan. Lord, ang among mga prinsipyo, ang among kahibalo, ang among pagtuo naalang gayud kanimo Ginoo. Among pagsalig dili sa among kaugalingon nga kusog kun dili naalang gayud diha kanimo. Sa imong ngalan naay gahom, ang imong ngalan maghatag kanamo og kabag-uhan, ang imong ngalan maghatag kaayuhan sa matag usa. Salamat Lord sa imong presensya, tuguti nga ang Holy Spirit, Father God, ang imong Holy Spirit magapuno sa among kasing-kasing ug among masabtan ang matag pagtulun-an karon nga kahaponon. Salamat sa imong pagkamaayo, dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Tagaan sa nato sa masipang pakpak ang Dios be. Akong mensahe nga akong pagadadon karon nga kahaponon is entitled Understanding Misunderstanding. Ang pagsabot sa dili masabtan. Daghan kaayo nga mga butang nga dili ka kasabtan. Kasagara dili ka kasabtan kaning tao. Ang tao na ay mga motibo, na ay mga inspired or motivated sa kung unsa man ang ilahang desire, unsa ang ilang damgo, unsa ang ilahang tinguha. Ang atong purpose sa kinabuhi, mga igsoon, aron nga kita mga lagad sa Dios. Ang purpose usab nato nga nagpuyo aning kalibutan na nga kita mahimong panalanginan sa Ginoo aron ang atong panalangin mahimong panalangin sa uban. Natay mga tinguha nga makabaton tag mga gwapo nga mga negosyo, gwapo nindot nga mga trabaho, gwapo nga mga balay, nindot nga mga sakyanan. Kung gusto nimo mularga kag layo nga mga dapit, depende na siya sa imuhang inspiration or motivation sa imuhang kasing-kasing ug una-una. Nagdepende sa kung unsa ang imuhang gapangayoon sa Dios. Kaya I believe nga kitang tanan gikan sa kamagulangan hangtod sa kamanghuran nga niya karon dinhi naay tinguha. Kinsa dinhi ang naay tinguha? Kinsa dinhi nagtuo nga siya panalanginan sa Dios? Kanang panalangin nga imong gituuhan, I tell you, resulta na siya tungod kay inspired ka sa imuhang mga dreams sa kinabuhi. Kaning mga tao nga walay vision, wala gyud sila paingnan. Pero salamat sa Ginoo nga kita nga mga taga DHLC, naagyud tay visionary kita, naatay gapanglantawon sa unahan. Bisan ang mga tao nga nasa atong palibot wala pa kakita sa atong gitan-aw, pero I believe nga though wala pa sa ato ang mga bulsa, wala pa sa atong mga kamot, dili pa nato mahikapan, dili pa nato makita, pero ang atong espirituhanon nga mga mata nakita na nga kita panalanginan gayud pag maayo sa Dios. Og apil usab sa atong mga kabataan. Ingnay imong abay mga igsoon, ingnay imong abay nga naa sa imong kilid, sa imong likod, ingna nga dili gyud mosugot ang Dios nga magpabilin ta sa atong presente nga sitwasyon. Kung dili, taas kay ni. Kung dili, muuswag ta,
Mu-increase ang atong kinabuhi, hayahay ang atong kinabuhi, naatay padulngan nga nindot kayo sa unahan, nga naman tungod kay saad sa Dios. Saad sa Dios. Kisa din nagtuo nga siya panalanginan. Kisa din nagtuo nga ang saad sa Dios matuman. Amen. But sad to say, some things nga gakahitabo sa atong kinabuhi, like for example, ang atong mga intentions, maayo unta, pero usahay gaka misunderstood sa tao. Munang mahimong babag, imbis unta, sayon ang imuhang panikay-sikay, sayon unta ang imuhang pagkabot sa mga panalangin, pero nahimong nahinder. Nga naman, tungod sa mga taos palibot. Nga naman, kay dili man nila gakasabtan ang atong gakasabtan. Dili nila gakakita ang atong gakakita. Dili sila makabalo. Tungod kay ang atong gituuhan o atong nahibaw-an nga ang Dios mga igsoon tuman sa tanan nato nga gitinguha. Pero ang mga tao dili nakasabot mo nang every time nga nakay ga isulti, daghan kay mo murag mga suko. Every time nga nakay gabuhaton nga plano, daghan kaayo maglibog. Unsaon kaniniya? Murag imposible man eh. Nga naman, tao sila nga walay pagtuo sa Ginoo. Pero salamat sa Ginoo mga igsoon nga kita, bisan paglisod mahimong sayon tungod kay ang Dios buutan. Bisan pag moingon ang tao nga imposible, pero mahimong posible tungod kay nagsalig kita, dako kay ang atong pagsalig sa Dios. Dios nga gamhanan, Dios nagmugna sa tibuok nga universo. Munang salamat sa Ginoo nga only through Jesus Christ comes every blessings nga atong gikinahanglan. Amen? Amen. So atong point number 1. When good intentions are thought as threat. Okay. Good intentions are thought as threat. Okay. Naingon din sa verse 2 up to verse 3, akong basahon. David thought, I will show kindness to Hanan, son of Nahash, just as his father showed kindness to me. So David sent a delegation to express his sympathy to Hanan concerning his father. When David's men came to the land of the Ammonites, the Ammonite nobles said to Hanan, their lord, do you think David is honoring your father by sending men to you to express sympathy? Hasn't David sent them to you to explore the city and spy it out and overthrow it? Muning nahitabo. Kaning si Hanan, anak ni Hanash. Kaning Hanash, nga gisgutan didi, mao ang hari sa Ammonites. But during this time, namatay naman siya. So ang nag-take over ang iyahang anak, naginganlan nga si Hanan. So sa gimension ni David din ha, mingon siya nga, because his father showed kindness to me, I will show kindness to him also. So in return sa iyahang gibuhat nga maayo, ako pud nga balusan. Tungod kay namatay man, to show sympathy, kay lahi maguning mamatyan, kailangan gyud na siya og comfort, kailangan gyud na siya nga imo pud nga tagaan og panahon. So si David iyang nakita nga gamorn gyud si Hanan during that time. So ang iyang gihimo, nagpadala siya og delegation, kanang murag delegated nga committee para mo kanang presente didto in behalf sa iyaha nga mao nga hari. Usahay man gud ang problema aning delegation kay kung unsa ang imong ipasabot unta sa imong action, dili ga ka sabtan. Ang imong gaipasabot dili ga kaibot sa ingon pa nila. Dili masabtan ba? So ang nahitabo na hinuon, mao ni siyang nahitabo. Ang mga princess kanang mga prince or nobles sa maong lugar, miingon sa ilang hari nga kani nagpadala si David. Wala gani sila nag-address og King David. Miingon sila nga si David nagpadala og mga tao sa imong huna-huna. Miani ba sa dinhi aron mo simpatiya
or miani sila dinhi aron nga mospay sa atong lugar. Unya iyang i-overthrow aron iyang makangker ang atong yuta. So ang Marisol di ay dili ni siya karon lang. Kaning kaning mga sulsulan bitaw, dili ni siya karon lang na siya presente sa atong new generation, kundili bisan di ay sa panahon pas Biblia. So ilang gisulsulan ang hari nga di ba kaning mga espiya ni siya ni David, kaning mga tawhana nag-ani lang dinhi aron makita ang strategic nga area sa atong lugar aron nga ma-overthrow kita, aron nga makangker nila ang yuta. Mao gyud siguro ning plano ni David. Dili King David ha, walay address as king. Wala gyud respeto. So morning ang nahitabo kani bitaw ang atong mga pulong nga ginagmay nga mga pulong, bantayonon gid ning atong pulong. Kanang gagmay nga pulong labtik sa atong dila, mo resulta ni siya og di ba ang atong dila sama sa kagamay sa kalayo nga musunog sa tibuok nga forest, musunog sa tibuok nga syudad. Nya naman tungod kay delikado kaning mga gagmay nga di gakakumpiyansaan. Inay mga abay, ang mga gagmay dili day na kumpiyansaan. Kaning mga gagmay ba nga huna-huna nimo nga murag wala kaayoy epekto. Pero I tell you, ang mga ginagmay di ay hinuon, ang angay noon nga bantayan. Gamay raman to nga pulong. Ingon raman sila nga, basin. Basin mauna siyang plano ni David. Basin. So, na-stir up ang iyahang emotion. Na-stir up ang iyahang way of thinking. Ang iyahang pag-perceive sa maong idea. Imbes unta maayo siguro ang dating sa nahitabo, pero clouded tungod sa mensahe nga gi-feed sa iyahang huna-huna. Kinsay nag-feed? Noble men. Noble men with ignoble character. Munang kaning noble men di gyapon kumpiyansaan kay pwede day gyapon ni sila mga Marisol. Dili Mirasol, Marisol. Marisol. So, bantayunon. Inay mga abay, bantayunon, dahil ni igsoon, bantayunon. Bisan pag naana sa mga higher position sa atong society, sa church, sa company, sa kung asa man nga mga hugpong sa mga katawhan, bantayunon gyapon ning naa sa leadership. Ngano man, kay sila gyapon mismo ang himo nga mahimong lisod ang ilahang sitwasyon. Munang during this time, si Hanan wala na, mura naggisupok na ang iyang ulo. So lahi ning basta masuko bitaw ka, kanang masulsulan ka, kay makabuhat ka og dili sakto. Imbis unta maayo kay imuhang pagbati, malipayon kay ka, pero once gani masulsulan ka, kinsa man din ang naka-experience ana. Kung dili ikaw ang nasulsulan or ikaw ang nunulsol. munang kung kani bitang masulsulan kay layo na kay ang dagan sa imong una-una. Imong uyab. Kani nga chika, mana imong uyab ba nakita man ako to sa Divisoria. Nya naman siya kakipit. Mas gwapo para ba nimo? Katura. Wa na. Ang text, mura naglibro. Isa ka, grabe, daghan. Kay gipang sulat, daghan na kayo. Nagkibulag na. Wala pa na-replyan kay tulog. Yung nagikapoy sa lakaw. Wa na, grabe na kay kataas. Wa kay nada nga babae ka, bastos ka, wala kay buot. Uyab man ng tata, pero ngano imo man ang gihimo sa ako, imo kung gipakaulawan, kaminos ka na ako, bulag na ta, abi nimo gwapa kay ka. Nga naman, na naman nga, mas gwapo pa mo ang iyang kakipit. Unya, pag-reply. Hallelujah. Unya, pag-reply. Ako matong igsuon. Time pasa. Katong iyang gisulti. Katong iyang gi-text nga daghan na kaayo, taas na kaayo.
iya pa ba tong mabawi? Ha? Di naon sa nadayunan. Nga naman, tungod sa walay control sa iyang emotion. Munang kita mga igsoon, kana bitaw natay madunggan nga di mao. Kana natay madunggan nga murag sipiat lang gani ni. Murag dili gani ni siya mao. Dili gani ni siya sakto. Dili ta magpadala sa atong gabation kay usahay kani atong gabation mo ni siyang mudikta sa atong hunahuna nga makaplano na nunta, makasulti na nunta, makabuhat na nunta di maayo bisan wala pa ta kabalo kung unsa gyud rason. Ang nahitabo kang hanan unsa tanawa. Okay. Verse 3, ato sang basahon ang verse 3. The Ammonite nobles said to Hanan, their lord, do you think David is honoring your father by sending men to you to express sympathy? Hasn't David sent them to you to explore the city and spy it out and overthrow it? Verse 4. So Hanan, wa na siya pangutan, wa na pangutanahay. Wa na pangutanahay nga naman. Gidiktahan naman siya sa iyang pagbati. Gidiktahan naman siya kung unsay buhaton niya sa iyahang ang kuan sa uros-uros sa iyahang dughan ba nga di na gyud mao. Bastos gini sa David. Wala naman nasulsulan man siya. Tanawa. So Hanan seized David's men, shaved off half of each man's beard, cut off their garments in the middle at the buttocks, and sent them away. Not only nga gisiz niya, gipangdakop niya tong mga tawhana nga gipadala ni David, ni King David, iya pagyud nga gi-shave. Kung mayon gani kag shave, dili na siya putol half. Kung dili, kung mayon gani kag shave, di ba? Kiss-kiss ang shave. So, half sa beard. Ang pikas din full length ang beard. Ang pikas din naka-shave. So, grabe kaayo nga pagpakaminos. Grabe kaayo nga pagpakaminos. Iya gyud nga gi-humiliate ang mga messenger, ang mga gipadala ni David. So grabe kaayo nga pagpakaulaw, grabe nga pagpakaminos. Nga naman, tungod kay resulta sa iyang gibati. Ikaw kaminos ka sa ako, abi nimog makaya-kaya ko nimo padadaan ko nimog mga espiya. Unsa namatyan pa ko bag-o sa akong amahan unya imo kong padadaan og mga espiya. Karon, tan-awa karon ang resulta. So iyang gi-save. Unya unsa pa? Cut off their garments at the middle, at the buttocks. Unsay pasabot anang buttocks? Sa sampot dapit. Sa sampot dapit, unya okay lang karon kay usop ang brief, daghan kay mga brief karon bisag mga ukay-ukay. Sa una, walay brief. Putlan ka garment, unsay makita? Ha? Makita tanan. Wa gyud matago. Grabe nga pagpakaulaw. Unsay lang gihimo siguro? Da padulong ani bay. Wa man koy salaan dalay ko ani da. So, wala, grabe, naglakaw sila, nga naputol ang garment, nga naglakaw sila, nga ang beard nila, tunga na lang. O niya, ang beard ba symbolizes kanang mura siya power ba, manliness during that time. Nga kung dagtaas kag beard, murag lalaki kay ka. Like for example, sa mga babae, bitaw, ang babae, muna siyang crown of glory sa mga babae. Nga nindot kayo, di ba, kung taas kay imong buhok, unya, nalabaw naka-shampoo ka, naka-cream silk ka, unya, naka-hot oil pa, unya, bago pagi kurtihan, di ba, ganahan kay ka maglabtik-labtik, bisag dili, angay ilabtik. Nga naman, gapaibog ka sa imuhang hot oil. mo man na imong glory. Mo ang babae, ganahan kayo magpataas og buhok, bisag, kung sige lang, ana ba? Sige, nga naman, kay, ingon ana ang sa babae. Sa lalaki pod, during this time, mo na siya ang, murag, murag, astig ba, dignity sa lalaki nga, naa siya'y balbas, meaning nag-mature siya. Kuan siya, naa siya'y leadership. Dili lang sa iyang pamilya, kundi sa society. Laliman ka, gipadala gud ni King David. So nagdala og kanang mura sila mga ambassador during that time.
nga kami pinili mi ni King David, gipaani mi dinhi. Unya ang nahitabo, gipakaulawan ra sila. Kani bitong gaipadala ka sa Dios. Nya dagan mo reject nimo. Nga ka misinterpret nila ang imuhang ang rason, ang purpose nga nung gipadala ka sa Dios. Nga dili i-reject kanila, dili dawaton ang imuhang pulong, walihan nimo sila, siradaan kag pultahan. Ingon ang Dios taktaki sa abog sa imuhang sapatos, biyai ang balay. Nga naman kay gi-reject man ka. Pero ingon si Jesus, bisan gani si Jesus, he was rejected, he was misunderstood. Kay naay instance nga si Jesus nag-ayo og demon-possessed nga tao, blind and mute, iyang giayo, pero unsay gihimo sa mga Pharisees? Miingon ang Pharisees nga only through Beelzebub can he kanang bugawon cast out the demon, the devil. So ginganlan pa siya prinsipe sa mga yawa, si Jesus mismo. He was misunderstood. Maayo unta ang iyang gihimo, pero dili maayo ang ilahang gibuhat kan Jesus. Lumingon si Jesus, if they hated you, kita nga mga katawhan, know that they hated me first. Kung si Jesus, he was hated, he was misunderstood, how much more kita nga mga katawhan sa Dios? Kita nga nagdala sa mensahe sa atong mga kaparintihan, mensahe ngadto sa atong mga amigo, mensahe pulong sa Ginoo nga atong dadon sa atong mga silingan. Dili baka kita maka-experience og kanang rejection? Kung si Jesus mismo naka-experience og rejection, munang atong ibutang sa atong huna-huna, atong ibutang sa atong mga utok nga sa atong pagkinabuhi aning kalibutana, because we are different from other people, atong i-embrace ang kaning reality that sometimes or most of the time we are hated. Because the world hates Jesus. Munang kita, salamat sa Ginoo mga igsoon, nga sa atong pagka-Kristohanon, though daghan kayo mo reject nato, daghan kayo dili ganahan nato, daghan kayo masuko nato, pero atong padayonon nga naman, we are not pleasers of man. We are not pleasers of men, but pleasers of God. Bisan pag-unsa ang ilang isulti, as long as malipay ang Dios. Bisan pag-unsa ang ilang buhaton, as long as malipay ang Dios. Ang atong Dios nga atong gilagaran, atong mapasidunggan sa atong mga kinabuhi, sa atong mga pulong, sa atong gawi, sa atong gabuhaton. As long as ang Dios malipay, then so be it. Tuguti sila nga mga suko. Mga suko ang mga suko. Magmahay ang magmahay. Basta ang atong gabuhaton, para sa kahimayaan sa Ginoo. Atong ga-share ang pulong sa Ginoo para sila makaila nga ang Dios nga atong gisimba, ang Dios nga atong gidayeg, tinuod nga Dios. Amen. Munang kung hated ta, let us embrace that reality. The more they hate, the more nga mas lig-on ang atong pag-alagad sa Ginoo. Dili kay di na lang ko mga lagad sa Ginoo kay murag sakwi ay sama na takwil naman ko sa akong paryente, murag wala naman ko giila sa akong mga igsuon, ang akong mga amigo murag ga kuan naman sa ako ga iskapar naman, murag ga palayo naman sila sa ako. They won't hate you if what they're doing are the same with what you're doing. Muinom sila, mainom ka, walay hatred, anak may tabo. Kung mo hatag silang sigarilyo, imong puy-puyon, walay hatred, anak bahitabo. Pero kung mo reject ka sa ilahang gi-offer, mo na siyang naay differences sa Kristohanon o sa dili Kristohanon. Mo resulta nga sila mga suko, mo resulta nga sila magmahay, mo resulta nga sila magpalayo, pero okay ra na kay bisan si Jesus misunderstood. How much more kita nga mga Kristohanon? Munang kinsa din ni ang willing nga usahay di masabtan sa tao.
Usahay kasukan sa mga tao. Kinsa dinhi ang willing nga mga Kristohanon? Amen. Gamay ra ang nagpataas. Murag dili ko. Salamat sa Ginoo nga even though nga ingon ana ang gakahitabo, pero magsadya kita, magkalipay kita. Nga naman ang Dios nalipay man sa atong gabuhaton. Amen. Atong pakpakan ng Dios. Okay. Proverbs 16. Adinis ata sa Psalm 109 verse 2 to verse 5. So mo ni siyang Psalm ni David. Siguro na ay connection sa mao nga story. Na yun din for wicked. Akitang tanan magbasa. Ready, go. For wicked and deceitful men have opened their mouths against me. They have spoken against me with lying tongues. With words of hatred, they surround me. They attack me without cause. In return for my friendship, they accuse me. But I am a man of prayer. They repay me evil for good and hatred for my friendship. Kato nga statement, for I am a man. Adili, but I am, but I am a man of prayer. Ang ato ding counter-attack aning hatred sa tao, kanideng gabakakan ka. Ang atong buhaton dahi anak mga igsoon, magampo ra gyud di ay. Dili di ay nga suklan nato ang ilahang kasuko. Dili di ay nga tungod kay nasuko sila, masuko pud ta. Tungod kay gisingkahan ka, singkahan pud nato sila, dili di ay. Kung dili ang atong buhaton, magampo di ay ta. Ningon si David, but I am a man of prayer. Bisan pagdagan suko nako, dagan kay gabakakan ko nila, gahimo sila storya nga about sa ako nga di mao. Ako magpadayon, but I am a man of prayer. They offered me hatred. Bisan ako mag-offer og friendship. So usahay nga ngon anak mo ang mga Kristohanon, kita nga mga nangalagad sa Ginoo, usahay gakasuklian tag di mao. Usahay ang sukli sa ato dili insakto. Bisan maayo unta ang atong tumong, maayo unta ang atong treatment sa ilaha, pero tungod kay ngon anak man atong dawaton. Amen. Amen. Ato sang bakbakan ng Dios. So that is our point number 1. When good intentions are thought as threat. Okay. Point number 2, verse 4 to verse 6. Ato ni siyang dunganan sa pagbasa. Verse 4 to verse 6. 2 Samuel. Okay, ready? Go. 5. Sige, 5 po. Ako na lang magbasa. Verse 5. When David, okay, 4 na lang. 4 up to verse 6. So Hanan seized David's men, shaved off half of each man's beard, cut off their garments in the middle at the buttocks, and sent them away. When David was told about this, he sent messengers to meet the men, for they were greatly humiliated. The king said, "Stay at Jericho till your beards have grown, and then come back." When the Ammonites realized that they had become a stench in David's nostrils, they hired 20,000 Aramean foot soldiers from Beth Rehob and Zobah, as well as the king of Maacah with 1,000 men, and also 12,000 men from Tob. Kani bitong guilty kay ka sa imong gahimoon. Guilty kay ka ba? Ikaw ang gauna-una o kanang murag dipinsa sa imong kaugalingon. Kanang guilty kay ka, nakabuhat ka og di mao. Unya, wa pagani ang reaction sa pikas, murag nagilty na ka, nga murag gapanagang na ka ba? Gapanagang na. Nakabuak kag baso. Mga batanon, nakabuak og baso kay nang gisugo ka sa imong mama.
na nabuak ni mong baso. Unya katupag yung baso, tag 5,000 ang isa. Grabe ka mahal nga baso. Kay bulawan ang hawiranan. Grabe ka mahal. Unya. Yun yung mama. Kinsay nakabuak ani? Wa na ang iyang depensa. Murag ang iring yun ani, gisaka ang iring din gisaka ang iring. Unya, nakita na ako, wala na, grabe na kay nga bakak. Nakita na ako, na may iro. Pag sulod sa iro, gisaka ang iring. Pagsaka sa iring, natandog. Nabuak. Wa na, bakakon na. Kristohanon nga bakakon. Daghan kayo og rason. Munang usahay, kani bitong mag-guilty kay ka, makabuhat ka og kanang dagan ka kadalaig. Dagan ka kadalaig. Ang iro nadalaig na. So wa unta sa sala, wa na mingon ang mama. Ang binang iring kay ato nang sugbahon. Wa na dalaig ang iring. Ang iro ato nang adubuhon. Yan naman, tungod kay mahal kaayo ang nailang na disgrasya nga item. So wa na nangadalaig na. Same thing sa nahitabo kang Hanan. So tungod kay guilty kay siya sa iyang gihimo, ingon ra ba niya nga we have become a stench to David's nostrils. Moingon gani kag stench, baho. Kung sa balay na ay baho, imo gid nang i-dispose, imo gid nang pangitaon, imo nang i-dispose, imo nang ipagawas, ipalayo gid na nimo ano man tungod kay baho. So ilang una-una kani baho na gyud kita tubangan ni David, patay kita ni David was a very great warrior during that time. Nakabalo sila sa kalidad ni David. So ilang gihimo murag mag-hire gyud ani. Kay kani ato mga prinsipe nga mga Marisol. Tabian kayo, di man musukol. Atong buhaton, mag-hire og mga sundalo. So naadaghan kay ilang gipang-hire. Nilista ka ganina, daghan kay gipang-hire. So they were ready for battle. Pero si David was not aware during that time nga ingon ana na di ay ang nahitabo. Resulta tungod kay guilty kay sila sa ilahang actions. So ang resulta, daghan na hinuon kayo nga mga tao, daghan na hinuon kayo nga mga sundalo, nga dalahig tungod sa rason kay ang mga noble men nagbuhi og pulong nga miresulta og dako kayong kagubot. Gikan sa gamay, kana bitong mukalit lang og kanang sulbong ang problema. Tungod kay gamay ra kayo ang gisgutan. Gamay ra kayo ang debate. Gamay ra kayo ang problema. Daghan sa mga panimalay nga may resulta og away, may resulta og kagubot, tungod kay gamay ra gyud kayo ang rason. Wa na nagkuan na nangabuak na ang mga plato, nang lupad na, murag mga flying saucer, ang mga refrigerator, ang handle sa refrigerator, nangatanggal na. Nga naman, tungod kay ang giawayan. Kaya ang iring wala na bahugan. Ang iring ito, hilom-hilom. Unsa man? Gamay ra kayo ang rason. Nahimong dako ang problema. Tungod kay, man, gipadako man. Munang kita, kung na may mga isyo nga mga ginagmay, samtang gamay pang kalayo, palungon na. Amen? Samtang gamay pa ba? Or gaaso pa? Ga-action pag aso, ga-action pag kanang tubo ang kalayo. Wala na, palungon na, sabiyahan na sa tubig. Dili kay hulatan nga mo, budilaab, nasunog ng balay, haya na dahil ambing pitsil. Saan man pagpalong sa pitsil? Di ba? Wala na'y mahimo, wala na'y mabuhat, kundi ang mahitabo ana, manggawas kita, manghawa na ta, manghawa ta kay murag dako naman kay ang kalayo, dilaab naman ni, sunog na ni. Ya, dili lang ang iyang balay na sunog, kung dili apil pang silingan, tibuok barangay, nga naman, tungod sa gamay nga kandila nga nalimtan. Munang kita, magbantay ta sa gamay. Inay mga abay, bantay sa gamay. Kaning gagmay, delikado ning gagmay.
Mas delikado pa nis dagko. Ang mga gagmay, dili kumpiyansaan mo nang ayaw gyud pagkumpiyansa sa mga gagmay nga mga problema, gagmay nga mga butang nga moingon ka nga kay kani mga dagko, makalikay man ka. Kani ang makapuling dili man ang mga dagko. Ang hala nga sili dili man tong mga labuyo, dili man katumang mga Bisaya nga sili nga gamay ra kay natandog lang sa imong kuan hilak-hilak nga naman. Unsa man to nga sili, halang ba kay ato? Nga naman, gagmay. Napuling ka, di man ka mapuling og bangko. Way puling ana, wala. Pero kanang gamay nga bato, kanang part sa bantilis nga bato, nilagsik sa imong mata, gisulod. Lami kay kuwaon imong mata kay ron. Hugasan. Nga naman, grabe kay kasakit. Munang kaning mga gagmay, di yun ni mo na kumpiyansaan. Kaning gagmay nga mga pagbati, gagmay nga mga pagbati sa pagmahay, gagmay nga pagbati sa kasuko, gagmay nga mga pagbati sa mga bisan unsa na lang nga mga ginagmay, bantayi ang mga gagmay. Ang dako nga tao dili na imo angay bantayan, pero kaning gagmay nga mga bata mao na siyang mukatkat, muning gakahulog, muning gakalumos, muning gakawala. Nga naman tungod kay mga gagmay. Kailangan bantayan nato ang mga gagmay. Amen. Ing nabantayi imong gamay. mura maglain ang pagsabot. Bantayan gid ang mga gagmay. Okay. Murag lahi lagi ni sa akong wali kaganina no. Mas ma-express magud nimo kung Bisaya ang wali. Kay English mura mag unsay ka. Unsay sunod. Pero salamat sa Ginoo tungod kay napaboran ta ako pabor gyud ni sa ako kanang magwali bitaw ko. Ganahan kay ko magwali labaw nag Bisaya ang wali. So salamat sa Ginoo. Favor, opportunity ni siya, pribilehiyo. Nga naman tungod kay ang pagwali dili lang na siya makahatag kalipay sa magwawali, kundi makahatag kalipay sa Dios. Amen? Kaya we are ordained, we are commissioned to preach the word. Kaning magwali ka sa pulong sa Ginoo, sama sa giingon sa mga apostoles nga, nalipay kay ko, kay nakawali ko sa pulong sa Ginoo, na-bless kay ko, grabe nga anointing. Nga naman, tungod kay dili lang during that time nga naa ang anointing nagapanliyok. Dili lang during that time nga ang Holy Spirit magaliyok pinaagi sa mga pulong sa Ginoo, kundi hangtod karon ug sa umaabot ang DHLC, we are fed so much with that spiritual food nga pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo maghatag natog kalipay. Ang pulong sa Ginoo maghatag natog dugang nga kadasig, kadaugan, panalangin, kalipay nga dili basta-basta. Tungod kay ang pulong sa Dios hinatag sa Dios para pagkaon sa atong espirituhanon nga bahin. Munang salamat sa Ginoo tungod kay napaboran kita. Not only that we are physically healthy, kundi apil usab ang atong espirituhanon. Healthy kaayo. Nga naman kay punong-puno sa pulong sa Dios. Sa ako panggingon kaginina kung ang iro bitaw ang mga mananap maluwas, si Yuri, dugay, luwas na gyud na dugay raw ta nang naluwas kung naa pa lang na siya espiritu kalag. Kung i-compare si Yuri sa mga tao nga wala na ngalagad, murag nakapabor siya gamay. Yan naman, kay niyaman siya. Galing lang wala siya espiritu kalag. Munang kita, salamat sa Ginoo nga kita nga mga katawhan sa Ginoo punong-puno sa mga pulong sa Dios. Amen. Bigin sa dinhi ang malipayon nga nangalagad sa Dios. Kinsa dinhi ang madaugon nga mga anak sa Ginoo. Amen. Mupakpak ug kusog, musinggit og praise the Lord. Hallelujah. Atong second point is overreacting over unsettled differences. Overreacting. Katong gihimo ni Hanan, overreaction man to. He overreacted because he felt that he was guilty. We are stench in the nostrils of King David. So ilang gihimo, naghimo siya og battle line, nag-hire siya og mga sundalo aron makig-away kay huna-huna nila nga patay gyud ta aning David. Suko na kay to si David
Kay ang atong gihimo very offensive sa iyahang mga katawhan. So karon murag ang mahitabo gid ani gubat gyud ni siya. So daghan kaayo ang nangadalahig. Daghan kayo imbis unta way apil sa gubat, nangaapil sa gubat. Unya ang iya ra bang gipadala, kung imo ra bang basahon ang previous chapters bitaw sa 2 Samuel, before ani nga mga chapter, ang iyang gipadala nga mga kauban niya nga makig-away kang David, katura gyapong mga tao nga nangapildi ng daan ni David. Katura gyapong mga tao nga mga kaaway gyapon ni David. Kani bitaw makakita kag kaaway? Katong imong gikaaway, dagan mo take side ato. Ang mo take side, ang imo ra pong nangakaaway sa una. Ang mahitabo, tabangan kanila. Magkwanto sila. Naglalis mo ganina, naglalis. Alain gina siyang batasan kay mo maning nahitabo sa mo sa una, mo maning ang nahitabo. Naglalis siya pon na niya. Kaning tawana, palaaway gyud kay na siya. Grabe gyud na siya ka palaaway. Tanawa gani si Kuan o si Kuan atuon gani nato si Kuan. Pagadto ni Kuan, di ba giaway? Nag-away na sila. Tutulo na sila. Am ko'y nadunggan nga apil man to si Kuan. Tawagan na to si Kuan. Pagtawag, wa na daghan na kayo. Daghan na kayo. So ang nahitabo katong isa, wa na gitabangan. Pero may back out ba si David? Hindi ba siya, murag pildi, nagigkuan kay gitabangan ako da. Wala. He was offered a battle to which iyang gikalipay ni siya nga naman, kinaon ni David ang makig-away. Dili na siya mahadlok. Kaya nga naman, bisan gani, batanon pa, nakig-away sa dako nga higante, unsa na lang baka nang nag-mature na siya, adult na siya, nga makig-away, makigbugno, makigubat, walay problema na siya kan David. Anad kay siya sa gubat, anad kay siya sa away. Bisan pagdaghan kayo mga kaaway, bugula siyang madaogon nga naman, tungod kay ang iyang pagsalig naa sa Dios. Same thing sa atoa, bisan ang mga taning, ang mga yawa, mag-usa, magtipok na sila, aron pildihon kita nga mga Kristohanon, mga anak sa Dios, dili gyud na nila mahimo. Dili gyud nila mahimo mabuhat nga mapildi kita sa atong pag-alagad sa Ginoo. Nga naman, ang atong pagsalig dili sa atong kaugalingon nga kusog, dili sa atong kaugalingon nga nahuna, kundi ang atong pagsalig naa lang gayon sa gahom sa Dios. Ang pulong sa Ginoo nga naghatag natong kalig-on. Ang pulong sa Dios nga dili gyud ta niya pasagdan, dili ta niya biyaan, dili niya talikdan. Madaugon ang mga anak sa Dios. Kaaway sa kapobrehon, kaaway sa mga lingla sa yawa, kaaway mga bakak sa yawa sa atong kinabuhi. Daghan kini siya sa atong palibot, pero dili ta mag-worry nga naman ang Dios naa. Amen. Dili gyud ta niya pasagdan. Bisan pag mga matay nang nasa atong palibot, pero kita mugula gyud tang madaugon. Mubarog kita nga malig-on nga naman tungod kay giubanan kita sa Dios. Nagtuo ko dinhi kitang tanan giubanan sa Dios. Bisan pag unsaon sa yawa, pagpilde, pagpatay, pagbuhat og di maayo sa atong kinabuhi, dili na niya mahimo tungod kay ang Dios nag-uban kanato. Ingay mong abay, ang Dios nag-uban kanako munang ako madaugon. Ang Dios nag-uban kanako munang hangtod karon buhi pa ko. Mamatay naman unta ko ato pero tungod sa Dios buhi pa ko karon. Luoy naman unta akong kahimtang kaniadto pero hangtod karon hayahay nagbarog ko, malig-on, malipayon. Katuntang sa una, musurrender na unta ko, nawad-an akong paglaom, nawad-an akong pag-asa, pero tungod kay ang pulong sa Dios tinuod sa akong kinabuhi, hangtod karon buhi pa ko. Nangalagad nga malipayon tungod sa Dios. Amen. Inay mong abay, ang imong kutis gihamis gyud pag maayo. Ang nakapagwapa nimo tungod kay di kag absent sa serbisyo. Grabe, sapian hayahay kay ka og kinabuhi igsoon. Ina sapian kay ka, hayahay kay ka, maayo kay ang pagkaatiman sa Dios sa imong kinabuhi. Protektado kay ka. Amen. Munang kita malipayon gyud ta nga nangalagad sa Ginoo. Kinsa dinhi ang malipayon nga nangalagad sa Dios? Kinsa dinhi grabing kadaugan panalangin sa iyang tibuok panimalay? Tungod sa Dios.
Tungod sa Dios. All the glory to Jesus alone. Jesus Christ, the Son of the living God. Muna sa atong gahawiran mga igsuon. Amen? Madaugon kita sa tanang panahon. Bisan pag dagan kaaway. So si David during this time, wala na, dagan kaayo mga kaaway. Pero tanawa ang nahitabo. Tanawa ha? Joab saw, sa verse 9, Joab saw that there were battle lines in front of him and behind him. So nalibutan, front, back, kita, dagan mo kita kaaway. Sa tubangan, sa likod, sa kilid, bisan asa, sa atong, kung asa ta, nagwi mga kaaway, kang yawa, bisan asa. Pero, dili ta mahadlok. Ano man, ang Diyos nag-uban. Yun din eh. Joab saw that there were battle lines in front of him and behind him. So he selected some of the best troops. Do you believe that you are God's best troop? Kita nga mga taga-DHLC, best troops ta sa Diyos. Nasayod ang Diyos mga igsoon, nga bisan pag unsa nga problema, madaugon kita. Best troops. Dili ning troops nga mo surrender. Troops nga murag retreat. Gamay nga problema, surrender na. Walay surrenderay sa atong pag-alagad sa Ginoo, walay surrenderay sa atong pagsimba, pag-alagad sa Ginoo, bisan pag naay mga crisis, naay mga panghitabo nga di mao, naay mga buhat sa yawa sa atong palibot, pero di kita mo surrender, di kita mo undang sa pag-alagad. Kundili, mudikit na hinuon ta samot sa Dios, muhawid na nun ta, mubasa na nun ta sa Biblia, sa kanunay, magbalipayon na hinuon ta, bisan pag luyo sa daghan problema sa atong palibot. Barog nga malig-on, Kristohanon. Amen. Barog nga malig-on. Kaya di man na natong malikayan, dagan kaayo mga buhat sa yawa sa palibot. Naay mga tentasyon, naay mga kapobrihon, naay mga kanang discouragement sa kinabuhi, troubles. Sa ingon pa sa Biblia, in this world you will have troubles. Dili lang troubles. But in me, you will have peace. Ang atong kalinaw naa sa Dios. Luyo sa grabing kagubot sa atong palibot. Salamat sa Ginoo, mana ang atong election. Nabati gyud nimo gyapon, no? Bisan dili kay ka wala magyud kay focus sa election. Wala magyud dinhi nga unsang iyang mga kandidato or unsa kinsa iyang mga leader nga iyang gipamili. Wala magyud kay taana, pero kita nga mga Kristohanon ba, taga DHLC, usahay gakatandog ang atong, di ba? Gakatandog ta, gakatarog ta. Pero kalibutan ra man gud ni. Dili ni sa mao ang atong tinuod nga puloy-anan. Dili ni mao ang atong final nga destination. Kung naaman kung kinsa may mga leader nga gi-appoint sa Dios, so be it. Maayo kung siyang nagdaog. Maayo kung kinsa man ang gipampili sa Dios. Pero kita nga mga Kristohanon, dili gyud ni siya rason nga magkabulag kita tungod sa eleksyon. Amen? Amen? Ang eleksyon, kaning leadership sa atong panggobyerno, 6 years, mapulihan na pod. Niya kung taga-eleksyon, mag-away ta. Every 6 years, mag-away ta, magbinungulay ta. Wala, dili na siya mahitabo. Nga naman, ligon ang atong pagsalig sa Dios, mga igsoon. Amen. Bisan pag-unsa na diya sila, kinsa man ang mga leader nga nangandaog. Pero ang atong, kanang ibutang ang atong kalipay, atong paglaom, naagyod sa pulong sa Dios. Amen? Amen. Kinsa niya ang mga malipayon ng mga anak sa Dios? Amen. Hallelujah. Beatos ang pagpakan ng Dios. Pagpakan na to ang Dios. Okay. That is our point number 2. So, muanit sa point number 3. Actually, lahi gyud ang wali karon. Mura ganig ang mensahe, nabag-o gyud ang mensahe. Kung i-compare kaganina sa buntag ug karon. So, katong nagsimba sa second service kaganina, murag nabag-o gyud ang mensahe. Pero salamat sa Ginoo kay kani nga mga pulong hinatag magyud sa Dios. Munang bisang pag nabag-o, pero ato ni siyang ikalipay. Nga naman tungod kay ang Dios man ang naghatag ani nga mensahe. Hallelujah.
Point number 3, atong mabasahan din sa 7 and 9. 7 to verse 9. Ready? Go. On hearing this, David sent Joab out with the entire army of fighting men. The Ammonites came out and drew up in battle formation at the entrance to their city gate, while the Arameans of Zobah and Rehob and the men of Tob and Maacah were by themselves in the open country. 9. Joab saw that there were battle lines in front of him and behind him, so he selected some of the best troops in Israel and deployed them against the Arameans. 17 up to verse 19. Okay, ready? Go. When David was told of this, he gathered all Israel, crossed the Jordan, and went to Helam. The Arameans formed their battle lines to meet David and fought against him. But they fled before Israel, and David killed 700 of their charioteers and 40,000 of their foot soldiers. He also struck down Shobak, the commander of their army, and he died there. 19. When all the kings who were vassals of Hadadezer saw that they had been defeated by Israel, they made peace with the Israelites and became subject to them. So the Arameans were afraid to help the Ammonites anymore. Di ba makaingon yun ka nga, all things work together for good to them that love God. Kung imong nakita ang mga hari, dako kayo na hinuon og respeto kang David. Nga naman, nakita nila ang kapilihan sa mga kaaway ni David. Nakita nila nga ang Diyos nag-uban gyud kang David. Nakita nila nga murag dili ni sa angay kontrahon si David kay pilde gyud ta kumo kontrataan niya. Madaugon gyud ni nga hari si King David. Sa ato nga kinabuhi mga igsuon, kailangan ta nga magmadaugon. Nga naman dagan man gud gatan-aw sa ato. Dagan katanaw na sa atong mga palibot, sa atong mga silingan, sa atong mga higala, sa atong kauban sa trabahoan, naa sa church. Gusto sa Dios mga igsuon nga ikaw madaugon kanunay. Nga naman, not only nga mag-glorify ang ngalan sa Dios, kundi makita kanila nga dili ka basta-basta. Tungod kay pinili ka sa Dios. Munang dili gyud ta ayaw pagsugot nga bildiro kita. Amen? Ayaw pagsugot nga magpabilin tang luoy. Amen? Ayaw pagsugot nga kanang nagkinabuhi kita sa crisis, discouragement, mga problema, troubled ang atong mga kinabuhi. Kundili, gusto sa Dios nga kita magmadaugon kanunay. Ngano man, kay aron ang iyang ngalan mapasidunggan sa kanunay. Madaugon kita sa physical nato nga bahin. Madaugon kita sa financial nato nga bahin. Madaugon kita sa relationship nato sa sulod sa atong panimalay. Relationship sa kaubanan sa atong mga kaigsuonan sa church. Kailangan madaugon kita sa kanunay mga igsuon. Nga naman, daghan mga tao nga naa sa atong palibot nga gatan-aw sa atong kinabuhi nga mahimong ehemplo diya sa pag-alagad sa Ginoo. Kay walay gaka-encourage sa taong pildiro. Nakita, ang atong commission is to preach the word. Saan man nimo pag-preach nga ang Dios maayo kung sa imong kinabuhi wala nimo na experience ang kamaayo sa Dios? Unsaon nimo pag-preach nga ang Dios muhatag kaayuhan kung ikaw hangtod karon masakiton nagantos luoy ang imong kahimtang? Atong i-experience una sa tanan sa atong kaugalingon ang kadaugan, ato dayong isulti nga sa atong pag-alagad sa Ginoo. Kung mga lagad sila, mahimo silang madaugon sama sa kadaugan nga atong na-experience. So kung gusto nimo nga mahimong epektibo ang imuhang pag-preach sa pagkamaayo sa Ginoo, kailangan nga first hand sa atong kaugalingon kita una makatilaw sa pagkamaayo sa Ginoo. Di man ka makaingon nga lami kining mangga. Pagpangutanan nakatilaw ka. Wala palagi murag pero murag lami ni siya nga mangga. Dili kayo convincing na siya. Pero kana bitong gatulo-tulo pa ang duga sa mangga din eh. Lamian ni nga mangga, oy. Mayon ka, lami yun siguro. Tilaw, yun ka nga naman. Tungod kay,
imo mang natilawan, imo mang nakaon. Nya lahi ra ba ning kanang mag-itulyukan ka? Nya ikaw ang murag na experience nimo kay itulyukan. Grabe nga kaon. Nya moingon bitaw din ka sa mga taong gutom. Mga suko na sila. Insensitive ba kayo ning tawhana? May man ka ikaw man ang nakakaon sa itulyukan, pero kami wala man. Mura gani si pastor dagan kay suko niya. Nga naman, itulyukan ba? Grabing panalangin sa Ginoo, grabing panalangin. Unya, taga-adto niya sa iyang mga barkada, sa iyang mga amigo, sigig hisgot og panalangin, sigig hisgot sa pagkamaayos Ginoo. Grabe dagan kay kog kwarta, bro. Wala gi pangutana. Grabe among mga project gi-provide sa Ginoo ang among gikinahanglan. Way nangutana. Grabe, mangita gyud siya tao. Ali sa dinhi kay nako ipakita nimo. Grabe gwapo kay ang akong ang pavilion nga gihatag sa Ginoo. Grabing panalangin ang DHLC nag-uswag. Grabing paglambo. Katong mga tao nga gutom. Maayo man sa ato dinhi kay kita man ang gakaon sa itulyukan, pero katong mga taong gutom. Di ba mga suko sila nga naman? Pero normal biya gyud na siya. Normal na siya. Munang kita pod. Dili masad siguro ta makasala kung maingon ta nga gipanalanginan ta. Kay himaya man sa Dios na siya. Dili man siguro na sala nga maingon ta nga dagan biya kay kog kwarta. So depende ra gyud na sa perception sa tao kung giunsa niya pagdawat ang kalipay sa iyahang amigo. Munang kita mga igsuon kung naay magmadaugon ta uban niya. Kay mahimo man kang siluso. Mahimo man kang kanang way klaro. Kung maingon ka nga siya na lang sige, siya na lang perme, siya na lang sige. Ako di ay, kanusa pa man ako. Nawa na, masinahaw na kang dako. Pero salamat sa Ginoo din nga kita nga mga anak sa Dios, kung naay gipanalanginan, magkalipay, magsadya tauban sa gipanalanginan. Amen? Ang iyang panalangin, ang imong panalangin, ang akong panalangin, panalangin natong tanan. Ang imong kalipay, ang iyang kalipay, ang akong kalipay, kalipay natong tanan. Ang iyahang kaguol, kay kaning kinabuhi sa Kristohanon, dili lang ni puros kalipay, dili lang ni puros nga kadaugan, panalangin, grabing pagsadya, usahay usab gaka apektuhan tungod kay mga tao raman ta. Munang kita magkalipay kita kanunay. Amen. Inay mong abay, malipayon kay ko gay panalanginan ka. Malipayon ko sa imong kadaugan. Kay madaugon man ka, madaugon ka. Munang kita, let us kanang celebrate with one heart. Amen? Kung mag-uol tauban niya. Isa man atong kasing-kasing. Isa man ta, one body of Christ. Dili man pwede nga ang imuhang tudlo na napaso, maingon ka, ay tudlo ra na. Bation na sa imong utok, imong mga kaunuran, murag manggimok ang imong kaunuran nga naman, imong tudlo napaso. Di man ka, napaso ang tudlo, putlon ko na lang sa ni. Di man ingon, ana. Walay putol. Kung naaman din ay problema, walay putol. Ayaw pag ingon nga, pobre man yung tawhana, ipalayo na to ni sa ato, eh. Kaya kita, gipanalanginan, hayahay atong kahimtang, unya masagulan, tag pobre. Di man tayo anak po. Because we are one body, kung naamay na paso, ato yun ng tambalan. Ato sa pagpaka ng Diyos. Murag gwapo kayo ang atong serbisyo karon. Salamat sa Ginoo. Ang mensahe, I tell you, lahi ra akong mensahe. Bisan pag, kung imong i-compare, tanawon nimo ang akong notes, lahi ra ang flow sa message. Lahi ra ang flow sa message karon. Munang, kung nag-second service ka kaganina, di gyud ka magmahay. Nga naman, ang mensahe sa Ginoo, presko, nagihatag sa Dios alang nimo. Amen. Ato sa pakpaka ng Dios. Amen. So, medyo sayo-sayo ta nakakuan karon, nakahuman. Sa akong gyangyo ang tanan sa pagpanindog. Ay, title sa number 3. Grabe gid mo ka kuan, mura gid mo mga piranha ba.
Kay mukaon yun mo. Bisag, okay. Point number 3 is, simple disputes may escalate quickly. Simple disputes may escalate quickly. James 3 to 5, James 3, chapter 3, verse 5. Ilista na lang din na. Akong basahon. So also the tongue is a small member, yet it boasts of great things. How great a forest is set ablaze by such a small fire. Proverbs 13, verse 3. Yun din eh. Whoever guards his mouth preserves his life. He who opens wide his lips come to ruin. Come to ruin. Ang nobles nga tuwa dito, tungod sa ilang pag-abri sa ilahang baba, namulong og di maayo, unsay resulta? Destruction sa ilahang syudad. Kamatay, daghan kay nga mga sundalo na ngamatay. Kung imong basahon ang record dinhi sa kung pila ang napatay, tanawa ha. When David but they fled before Israel and David killed, tanawa, 700 of their charioteers and 40,000 of their foot soldiers. He also struck down Shobak, the commander of their army, and he died there. Laliman kana, pila kabuk namatay tungod sa pulong sa mga nobles. Daghan kay nga dalahig, daghan kay nga matay. Kung imo ra bang basahon sa chapter 11 verse 1, na yun din eh, in the spring at the time when kings go off to war, David sent Joab out with the king's men and the whole Israelite army. They destroyed the Ammonites. So dili lang di ay itong mga sundalo ang nangamatay, apil itong mga noble princess nga naghisgot, nagsulti og di mao. Resulta, ang kamatay, resulta sa ilahang gipamulong against David. Sakto na yun touch not mine anointment, my anointed, says the Lord. Amen? Touch not mine anointed, says the Lord. David was God's anointed. Munang, ang Diyos Gud mo take side sa imo ha. Kung naamang kay mga kaaway, dili mo take side ang Dios sa imong mga kaaway, kun dili mo take side ang Dios sa imo. Nga naman anak man ka sa Dios. Amen. Kinsa dinhi ang madaugon? Bisag dagag kaaway madaugon. Amen. Pildero ang yawa sa tong kinabuhi. Amen. Ahong yangyo ang tanan sa pagpanindog. Okay. Sakto ra gyud ang oras. Salamat sa Ginoo. Manita karon sa atong paghatag sa atong mga halad ug kapulo. Ituo ko ang mga kamot nga mga hinatagon panalanginan sa Dios. Hallelujah, glory to God. Ang ayan kay ang atong worship leader, grabe ka. Murag nagdibo. Amen. Maghatag na ta. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Dayon ta ang Dios, musalikan niya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo.
Pagtapos sa atong buluhaton, akong gihangyo si Elder Ayan sa pag-ampo, uban na ang kuan halad ug ikapulo. Ampo ta. Amahan nga langit noon, dalaygon ka sa walay katapusan. Pasalamatan ka namo Ginoong Dios sa imong presensya. Salamat gid kay Ginoong Dios usa ka dako nga pribilehiyo ug oportunidad Ginoo nga nagakatigom imong makatawhan. Ug salamat sa mga mensahe. Nakahatag og dugang encouragement kanamo Ginoong Dios nga ang tamong pagsalig na ara gyud nimo. Taliwala Ginoong Dios sa mga gumunhak, mga kapanghitabo sa kalibutan. Ginoong Dios, ikaw ra gyud Ginoo ang paglaom namo, mo'y mulaban gyud kanamo Ginoong Dios. Salamat sa imong alagad Ginoong Dios, si Pastor Yui, ikaw magapanalangin kaniya sa tibok paminimalay. Dugang pa Ginoong Dios nga kaalam, kalahom Ginoong Dios sa mga pagtulunan, mga pulong Ginoong Dios nimo ug ang lihok Ginoong Dios magapaglihok ug maayo. Pasi ang kinabuhi o Lord God ug ang panalangin, abundansya, kadagaya, kabaskos panglawas ug taas kay kinabuhi imong ipaabot diya kaniya uban sa iyang libok pamilya. Bisan pa kanamong tanan o Lord God, salamat sa pagbubo mo sa panalangin sa mga kamot nga nagihatagon sa hatag halad ug kapulo, tanan nga mga trabaho, tanan pangita ug tanan nga buluhaton Ginoong imong panalanginan. Og deklarado Ginoong Dios ang matag panudlanan sa matag panimalay diri Ginoong Dios magabusagak o Lord God nga wa gyud makapugong Lord God kay imong saad Ginoong sa imong mga katawhan Lord God amo Ginoong Dios nga gituuhan og nahitabo sa among kinabuhi. Lord, bisan pa Ginoong Dios, salamat sa among pastor Lord God nga imong gigamit kanamo para kami matuto among pinagpastor Pastor Ukab panalangin gyapon siya Ginoong mayo uban si mamiginging ang tibok niyang pamilya. Ang proteksyon, ang gahom, ang kalig-on, baskos panglawas, taas kay kinabuhi, mapaabot yapon kaniya, Lord God, maingon man kanamong tanan. Bisan pa sa among pagbulag-bulag, salamat sa imong proteksyon, salamat Lord God sa mga anghel nga uban kanamo sa kanunay, bisag asa kami mapaingon. Dalay kong ka-audio sa walay katapusan, tanan pa si dungog pagdaig, pagpasalamat, ug paghimaya among gibalik niya kanimo, penekang Kristo Jesus. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, who art in heaven, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our debts as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and thy power forever and ever. Amen. 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 Dawato na to mga igsoon ang makabubuhong nga panalangin nga gikan sa Dios, ang proteksyon ay ang gahom. Pinagi sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos Espiritu Santo, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. Amen.